Kita sa kuha ng CCTV ang malakas na pagyanig kanina umaga ng magnitude 5.3 na aftershock sa Barangay Fatima, General Santos City. Ang panibagong pagyanig at ang detalye sa pag-angat ng lupa sa dagat kasunod ng lindol, aming iuulat maya-maya lang. Magandang hapon po. Huli na para mag-sorry. Ito pong reaksyon ng mga magulang ng nasawing Ateneo basketball players na sina Divine Adili sa paghingi ng tawad ni Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Umihingi sila ng paliwanag sa training na pinagdaanan ni Adili at kapwa Blue Eagle na si Rene Baterbonia. Nakatutok si Bea Pinlac. Exclusive. I will let him to know that I love him so much. And he will forever remain my memory. That I will still be proud of him. We are proud of him. He's ever in our mind. Ever in our mind. Tila gumuho ang mundo ng mga magulang ni Ateneo Blue Eagles basketball player Divine Adili nang malaman nilang nalunod ang kanilang anak sa team training sa Aurora noong Lunes. It was the worst moments of my life. I've never experienced what I experienced that day. They shattered the hope of my family. Binabagabag pa rin daw sila ng mga tanong tungkol sa tunay na nangyari kay Divine. The justice that I want there is the truth. Explanation on how everything happened. No clarity at all. For now, no clarity. Para sa kanila, may kapabayaan sa trahedyang sinapit ng anak. He doesn't know how to swim. And I think what they would have done is, first of all, they would have asked them, did you know how to swim? They did not provide anything for them for safety, for their safety. They just carry them down to the big ocean like that. There's supposed to be life jacket. There's supposed to be divers. Well, that's what I mean by carelessness. Hindi pa rin daw nila nakakausap si Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sa social media post kagabi, humingi na ng paumanhin si Baldwin sa mga naulila ni Adili at nang nalunod ding Blue Eagle rookie na si Rene Baterbonia 4 na araw matapos ang trahedya. No matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours. As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. No amount of words. Sorry. What is sorry? Sorry is not enough because no amount of word that will make Divine to come back to this world again. No amount of apology. What has happened has happened. The damage has been done, and it has thrown my family into a very big problem. Do you accept this apology? No. There's nothing I can do. Ngayong araw, may candlelight service para kay Divine sa Immaculate Conception Chapel sa Ateneo. Hanggang alas 10 ng gabi bukas sa Ateneo Community, ang viewing sa mga labi ng kinilalang big man ng Ateneo Blue Eagles. Nakadisplay ang jersey, mga litrato, at iba pang mga memorabilia niya. Hinihintay pa ng mga magulang ni Divine ang resulta ng autopsy bago iproseso ang pag-uwi sa kanya sa Nigeria. Let his body come first in a good condition. Let the body come first. That is our main priority, the body, and in a good state. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Trahedyang sinapit ng dalawang magkaibigan nang sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa concrete barrier sa Pasig. Nasawi ang rider na ayon sa mga rumisponde ay nakainom. Nakatutok si Gabriel Gonzalez, exclusive. Kalunos-lunos ang sinapit ng rider na yan matapos sumalpok sa mga concrete barrier sa kanto ng Ortigas at Meralco Avenue, Pasig City bandang alas 3 ng madaling araw kanina. Ganyan na po, yung nakahiga yung driver dyan, tapos nandito yung angkas niya. Nagkabitak-bitak ang dalawang concrete barrier na nasalpok. Sinubukang i-revive ng mga responder ang rider, pero dahil unresponsive na ang lalaki, isinugod na siya sa ospital. Namatay rin ang rider. Ayon sa mga rescuer, lasing ang dalawa nang mangyari ang insidente. Medyo mabilis na po sila swerving. Then from here po, tumama na po sila sa barrier.
Di po nila nakita kasi medyo madilim din po talaga. Nakaligtas ang kanyang angkas na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Ayon sa kaibigang angkas ng rider, galing sila sa isang get-together sa Antipolo. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nakuhanan ng isang netizen ang pagbunot sa mga puno sa Rojas Boulevard sa Maynila. Nag-iginit niyang hindi totoong earthballing at ginawa sa 10 oras ng gabi. Nag-iimbestiga na rito ang DNR at nakatutok si Von Aquino. We're expecting that these trees will be earthballed. It's not earthballing. Mabubuhay pa ba yan, ma'am? Ma'am, mabubuhay pa ba yan? Yung isa doon nakahiga. It's not earthballing. It's questionable that we're doing this at night. Kinumpronta ng concerned citizen na si Tay Mesario ang na-videohan niyang pagbunot sa mga puno sa Rojas Boulevard, Maynila. Tinanong niya kung taga saan ang mga nasa site pero wala raw sumagot. Well, una sir, it's questionable. Bakit gabi tayo nagpuputol ng ano? Hindi na to earthballing, oh. That's not earthballing. Ma'am, taga saan po tayo, ma'am? Bakit tayo nagpe-face mask bigla? Taga saan po tayo, ma'am? Taga DNR tayo? Ay, taga DNR kayo. Napansin din daw niyang may nakatumba ng puno at kaunti na lang ang natitirang ugat at sanga nito. Dito sa Service Road sa Rojas Boulevard, nakunan yung viral video kung saan binubunot yung mga puno. Dito yung isa at dito naman ho yung isa. Kung mapapansin ho natin, medyo fresh pa yung pinagbunutan ng puno dahil medyo mamoist pa yung lupa. At kapansin-pansin ho na may naiwang pang mga malalaking ugat ng puno. Binatikos ng grupong Kalikasan People's Network for the Environment ang nangyari. Parang magnanakaw kung kumilos. When you look at the video, makikita mo talaga na tinapyas na yung bahagi ng ugat ng puno. And when you do earthballing, the process is you carefully transfer. It means including the roots and some soil. Sa earthballing, ayon sa DNR, nilalagyan ang bubunuting puno ng hormone para mapangalagaan ang mga ugat nito bago hukayin kasama ang mga ugat at ilang lupa. Meron ding earthballing equipment na ginagamit para ligtas na mabunot at malipat ang puno. Gaya nitong ginamit sa isang park sa Puerto Princesa, Palawan. Iniimbestigahan na ng DENR ang navideohang earthballing sa Rojas Boulevard. Hindi binanggit kung para saan ito at sino ang kontraktor. May mga tauhan daw silang ipinadala para mag-inspeksyon. At kung mapatunayan nilang mali at walang pahintulot ang ginawang earthballing, gagawa raw ang DENR ng mga nararapat na hakbang. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang misa at pagsalubong sa pagdating ng imahe ng Our Lady of Guadalupe sa bansa. Ngayong araw dumating sa Manila Cathedral ang imahen at mananatili roon hanggang June 18. Pagkatapos dadalhin ang imahen sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Makati para sa pilgrimage ngayong taon. Iikot ang imahen sa buong bansa hanggang Disyembre. Dalawang beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong araw. Ang emission kanina pasado alas 7 ng umaga at tumagal na mahigit 1 oras. Lumikha ito ng ash plume na 600 metro ang taas. Nagbuga rin ito ng abo kaninang mag-aalas 4 na madaling araw. Wala namang naitalang ashfall. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan. Hindi po tinanggap ng ina ng nalunod na Ateneo Blue Eagles player na si Rene Baterbonia ang paghingi ng tawad ng head coach ng koponan na si Tad Baldwin. Anya, grief is not accountability. Hindi anya kayang tapatan ng sorry ang pagkamatay ng anak. At mula sa Davao City, nakatutok live, JP Soriano. JP. Ivan, mga kapuso, narito pa rin po tayo sa tapat ng Ateneo de Davao Senior High Building kung saan po pumapasok ang mga dumadalo sa public viewing ni Rene Baterbonia. At gaya nga ng iyong nabanggit, kinumpirma ng abogado naman ng pamilya Baterbonia na ang sinabi ng kanyang ina na hindi nila tinatanggap ang sorry ni Coach Tab Baldwin. I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry.
so deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. Ilang araw matapos ang pagkalunod sa training ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagsorry si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa kanilang mga pamilya sa video na in-upload ng Ateneo de Manila University. Sa isang podcast na ipinost kagabi, ipinaliwanag ni Coach Tab kung bakit ngayon lang siya nagsalita kaugnay sa insidente. The university, obviously, when this tragedy happened, the university wanted to handle things from the institutional standpoint. It was more than a request. Their determination was that not just me, but all of us involved should refrain from any public pronouncements. Ginawaan niya nila ang video para kahit paano ay makausap ang pamilya ni Baterbonia at Adili. But I guess, you know, as the head coach of the team, it's kind of incumbent on me to, you know, stand before the families and speak to them. Pero ang paghingi ng tawad ni Coach Tab, hindi tinanggap ng ina ni Baterbonia. Sa isang post, sinabi ni Rovelyn Baterbonia na hindi kayang tapatan ng sorry ang pagkamatay ng anak. Ang gusto raw niya, maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Ayon sa mga malalapit sa pamilya Baterbonia, hanggang ngayong araw ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan si Coach Baldwin sa mga magulang ni Rene. Ang sabi kasi ni Ma'am, hindi enough yun. Dapat pinakita ko anong nangyari. Yung response daw ng Ateneo, napakakulang. Napakakulang. Yung wala ang nag-inform sa kanya, yung coach pa daw na nasa abroad, hapon na, tapos hindi kumpleto. Parang 10 seconds lang. Very sorry, nalunod si Rene. Nitong Webes, iniulat ng The Guidon, ang student publication ng Ateneo, ang panawagan ng mahigit 100 faculty members ng Ateneo para sa transparency at accountability sa insidente mula sa pamunuan ng universidad. Kabilang sa kinwestiyon nila ay kung nasunod ba ang due process ng naturang aktibidad batay sa university regulations, kung naipaalam ba ang aktibidad sa mga magulang at guardian ng mga atleta, at kung may mga inihanda bang safety measures para sa team building. Sa naunang pahayag ng Ateneo, sinabi nitong inatasan na ang isang fact-finding inquiry para imbestigahan ang nangyari. Irerepaso rin daw nila ang mga kumiiral na athletic protocols. Ang NBI na nag-iimbestiga rin, naibigay na raw ang resulta ng autopsy ni Baterbonia sa kanyang pamilya. Yung autopsy po doon kay Rene, yung isang player po, tapos na po at may kopya na po yung pamilya. Bago po nag-holiday, dumating yung resort owner kasama ng kanilang abogado para magbigay po ng pahayag. At meron pa po kami mga ipinapatawag. Hindi pa po tapos, hindi pa po nabubuo yung investigasyon. Pero marami po kasing kailangang tanungin para makumpleto po ang investigasyon. Si Vice President Sara Duterte, sinabing nakukulangan sa naging tugon ng Ateneo de Manila University. Pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Kagabi, dumalaw ang bise sa burol ni Baterbonia sa Ateneo de Davao Senior High School. Pero ayon sa source ng GMA News, hindi pa nagkaroon ng pagkakataong makausap ni VP Sara ang mga magulang ni Rene. Hindi humupa ang mga nakiramay sa ikalawang araw ng public viewing ng mga labi na Baterbonia sa kanyang alma mater. Nakadisplay din ang number 35 jersey sana ni Rene sa Ateneo Blue Eagles sa UAAP. Ang ibang dumalaw na tagahanga at kaibigan ni Rene, gaya ni Gerald, ibinahagi sa GMA News ang pa-surprise birthday party para sa kanyang 18th birthday nitong May 18. Ito na pala ang huling birthday ni Rene. Galing siya sa dorm niya lang, tapos late na siya na nakaabot. Masaya po, smile. Nakita niya kami, may mga bisita. Hindi pa rin makapaniwala. Sayang talaga, mabait na bata.
At balik lang tayo, Ivan, sa nangyaring briefing ni Atty. Torion, ang abogado ng pamilya Baterbonia. Kinumpirma rin niya na natanggap na nila ang autopsy report mula sa NBI at meron ding isinasagawang independent forensic evaluation. Hiling ng pamilya na magtalaga ang Ateneo ng isang human face o isang tiyak na taong sasagot sa lahat ng kanilang tanong kaugnay ng nangyari. Hinihiling din nilang hayaan ang mga teammate ni Rene na malayang makapagsalita sa mga investigador at law enforcement offices. Gusto rin ng pamilya ng isang buo at kumpletong ulat sa nangyari at walang kondisyong suporta mula sa Ateneo. At yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik muna sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JP Soriano. Bumunot ng baril at nagbanta pa. Reklamo po ito ng isang TNVS driver sa isang nagpakilalang empleyado ng Napolcom na kanyang nakasagian. Nakatutok si Jomer Apresto. Kawawa po yung pamilya ko. Ayun lang po, sir. Mangiyak-ngiyak ang TNVS driver na si alias Rene habang nasa istasyon ng pulisya sa Mandaluyong City kaninang madaling araw. Ayon sa 42 anyos na biktima, binunutan siya ng baril at pinagbantaan pa ng isang lalaki na nagpakilalang empleyado ng National Police Commission o Napolcom. Ang ugat, simpleng sagian ng sasakyan na nangyari sa northbound lane ng EDSA ADB exit. Sa kwento niya, lilipat sana siya ng linya pero hindi siya napagbigyan ng suspect. Ngayon, nung pagbangga po, nakita ko nagsiselfone po siya habang nagdadrive. Agad naman dumating ang mga tauhan ng MMDA at pinagilid sila sa bahagi ng EDSA na sakop na ng Quezon City. Tapos nung pagbaba po ng sasakyan, biglang bumunot po ng baril. Sabi po sa tutumba kita dyan. Bakit daw may baril tong suspect? Sabi niya, tiga Napolcom daw po. Sabi ko, hindi naman po gera yung pinunta mo, sir. Nabangga lang po tayo. Na-shock po kasi tapos napatras po ako na natakot po talaga. Kasi first time ko po itong mangyari po sa akin. May baril po talagang dala, positive po talaga. Napatakbo ang biktima hanggang sa nakahingi siya ng tulong sa mga nakabantay na pulis sa lugar. Hindi mo ako tinutukan, binunutan mo lang ako. Kapal na mukha. Ano yun ng permit to carry yan? Hindi ako papayag. Mayabang masyado. Dinala sa Mandaluyong City Police Station ang 59 anyos na suspect. Nakuha sa kanyang isang 9mm na baril at isang ID mula sa Napolcom. Merong Napolcom na nakasulat pero yung confirmation na antayin pa namin kung talagang empleyado siya. Under verification pa rin yung sa firearm ng ating suspect. Hinihintay din ng pulisya ang resulta ng breathalyzer para malaman kung nakainom ng alak ang suspect. Desidido ang biktima na sampahan ng reklamo ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Kinondena ni Napolcom Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang nasangkot na tauhan ng Napolcom. Pinaiimbestigahan na niya ang insidente. Tutulong din niya ang Napolcom sa mga isasagawang investigasyon at isasampang reklamo ng mga otoridad. Humingi rin ng paumanhin si Calinisan sa biktimang TNVS driver. Iginit niyang hindi katanggap-tanggap ang inasal ng suspect at hindi raw sumasalamin sa values ng Napolcom. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Kabilang ba kayo sa mga tumaas ang bill sa kuryente nitong tag-init? Ako, ang isang fur parent, biglang naghigpit na matanggap ang kanilang bill pero may umaalba. Papatay na yung aircon, alas 4. Hindi pwede. Init daw. Yan ang fur baby na si Maki na tinahulan ang among si Ella nang sabihing patay na ang aircon para makatipid. Saktong binibidyohan ng kapatid ni Ella si Maki noong mga oras sa yon at hindi raw nila inakalang tila nagprotesta ang alaga. Pero si Maki sala sa init, sala sa lamig. Pagkatapos kasi magpalamig sa aircon, ito naman siya tila nagde-defrost sa araw.